Yusek Claire, Yes. welcome. Good Good morning. morning. Good Good morning, morning, Yusek. Good morning, Ivan. Good morning Morning. sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa inyong programa. Dami natin pag-uusapan, Yusek. Mukha nga. Unahin natin, Yusek, yung mga kilos protesta nakita natin kanina. Habang nagre-report po yung mga kapuso natin sa iba't ibang lugar, kasama natin dito si Yusek Claire. Ano ho ang reaksyon ninyo sa nakikita ninyo? At ang Pangulo, nasan po ba siya ngayon? Saan siya nagmamonitor ng mga pagkilos? Kanina pa natin sinabi na kapanayam ako ni Weng Salvacion. Mm. Sabi nga natin, even before, ang Pangulo kasi nirespeto niya yung karapatang pantao Mm. sa kanilang pagpapahayag, freedom of expression. So, kahit nga ang Pangulo, sinabi niya kung hindi siya presidente, malamang nandiyan din siya sa labas at sumisigaw ng katarungan para sa pondo ng bayan. So kung ano yung nakikita natin ngayon, hanggat hindi naman sila lumalabag sa batas, hindi naman po yan pipigilan ng Pangulo. Dahil alam po ng Pangulo yung hinaing ng taong bayan. So, ngayon po nagmamonitor pa rin po ang Pangulo Nasaan katulad po ng siya? nangyari. Within the vicinity po, sa Malacanang. Nasa Malacanang. Masasabi ba natin, Yusek, na ang Pangulo ay unbothered? Tama ba yung salitang unbothered by all the protests going on? Kasi sabi niyo po, parang nag-tune out siya dun sa tinatawag niyong ingay for the calls for resignation, yung mga talks of destabilization. Hindi natin masasabi na talaga unbothered. Kasi politikang issue to eh. At hindi lang naman isang araw ito na protesta, nakaka-apekto rin naman to sa pangkalahatan, sa ekonomiya, sa impresyon ng ibang bansa sa atin. So hindi masasabing unbothered siya. Kumbaga, kampante lang siya dahil alam niya yung ginagawa ng tao ngayon ay para mapanagot ang mga sangkot. Pero hindi magpapakampante to the point na hindi niya papansinin. So lahat po na nakikita niya po ay mensahe ng mga taong bayan, makikinig po siya. Actually, ay tatanong ko kung was there a point dito sa serye, series na po ito serye ng mga kilos protesta, that the president felt threatened? Hindi ko nakitaan kasi ang Pangulo na felt threatened siya. Ba't sabi nga natin, pero sabi naman niya, hindi siya magpapakampante. Yes. Hindi siya magpapakampante kasi nakikita din naman niya na maraming kababayan natin na hindi na maganda yung pakiramdam sa nangyayari sa korupsyon. So, ito, welcome to sa pakikinig at pakikinggan niya lahat. Pero may mga ilan kasi, may mga ilan-ilan na gustong maghasik, no? Ng kadiliman dito sa gobyerno natin na ang gusto ay pababain ng Pangulo. So, hindi siya pwedeng magpakampante. Kailangan laging handa. Yusek, nakita natin lately na mismong si Pangulong Bongbong Marcos siya ang nag-aanunsyo, di ba? Siya yung nagsabi na dapat bago magpasko, may mga nakulong na. Siya rin yung nagsabi na may mga inilabas ng warrant of arrest. Ano po ba yung mga hinahabol pa ng Pangulo sa puntong ito? Na talagang meron ba siyang clear timeline bukod dun sa by December 25, dapat may mga nakukulong na? Yes, yun naman kasi nakikita natin dapat mabilis ang pag-aksyon. Dahil sabi ng Pangulo na marami na naiinip na kababayan natin. Kung kaya naman agad isampahan ng kaso at nandiyan ang ebidensya, huwag na magpatumpik-tumpik sa ng kaso. At siguro dahil inanunsyo na rin ng Pangulo na ang tao gusto mabilisan, yung mga ibang sektor ng gobyerno, mga institusyon, hindi rin sila magpapakampante. Alam mo yon? So parang may call sa lahat ng ahensya na involved dito, kumilos kayong lahat. Pero nabanggit niyo po yung gusto ng mga mamamayan, mabilis na aksyon. May mga naiinip po, Yusek Claire. Bakit daw hanggang ngayon, iisang kongresista pa lang ang nasasampahan? Ang mga nakukulong, mga unknown, mga hindi natin kilala na DPWH official sa mga probinsya. Bakit yung mga umamin na, ghost projects, halimbawa yung mga Bulacan Boys, yung ito sina Bryce Hernandez and Henry Alcantara, very obvious naman yung kanilang partisipasyon, ang kanilang kasalanan, bakit hindi pa rin sila nakakulong? Okay.